Hello po ulit mga ka-recap. Ito na po ang hinihintay nating kabanata sa kwento ni Pedro. Kahit ako ay natagalan din sa paghihintay kaya simulan na po natin. Pagkatapos nga napabagsakin ni Pedro ang 100 na ahente funenarios, ay si Nathaniel naman ang hinamon niya. Tumalon si Nathaniel mula sa ikalawang palapag at nawasak ang binagsakan nito. Sinabi ni Nathaniel na nagtataka talaga siya kay Pedro. Paano daw ito naging sobrang magaling sa batang edad? Hindi niya talaga maintindihan at ang mas nakapagtataka pa ay isang D-rank lang ito. Sino daw ba siya? Isa daw ba siyang killer sa ibang bansa, pero sobrang bata pa niya para doon? Habang nagsisilite si Nathaniel ay pinutol siya ni Pedro. Sinabi niya na nagtataka din siya sa isang bagay. Alam daw ba ni Nathaniel na ang mga hindi kumpiyansa sa kanilang sarili ay siyang maraming sinasabi? Pero sinagot siya ni Nathaniel. Ang fighting spirit daw at ang kayabangan ay magkaiba. Biglang sumugod si Nathaniel kay Pedro. Akmang sasanggain ito ni Pedro pero sinuntok pa rin siya ni Nathaniel. Isang uppercut. Sa sobrang lakas nito ay tumilapon pa itaas si Pedro. Naramdaman ni Pedro ang lakas ni Nathaniel. Sobrang lakas daw nito. Kahit si Yuna ay di makapaniwala sa lakas ni Nathaniel. Kahit na block ni Sun Go ang uppercut ni Nathaniel ay tumilapon pa rin ito. Napaisip si Pedro, gaano kaya kalakas si Nathaniel? Tao pa ba kaya siya? Delikado daw ang lagay ni Pedro para kay Yuna. Naubos na daw ang lakas niya laban sa 100 tao ni Nathaniel. Kapag nagpatuloy daw ito ay baka matalo si Kim Sun Go. Sunod-sunod na mga atake ang pinakawala ni Nathaniel. Tinanong niya si Kim Sun Go kung pagod na daw ba ito, kakasimula pa lang ng kanilang kasiyahan. Itinapon ni Nathaniel ang mga katawan ng ibang ahente funaryo kay Kim Sun Go. Mukhang wala na daw magawa si Sun Go dahil pagod na ito. Kinuha ni Nathaniel ang mga paa ni Pedro at itinapon. Tumama si Pedro sa pinto ng elevator. Sabay sumugod si Nathaniel at ginamitan ng tuhod. Naiyak si Yuna dahil akala niya ay mamamatay si Sun Go sa sitwasyong ito. Bumababa ang elevator na binagsakan ni Sun Go. Sa loob ng elevator ay naroon si Sun Go at Nathaniel. Mabilis daw si Sun Go umiwas at tumakbo kaya naisip ni Nathaniel na dito sa elevator niya tatapusin si Sun Go. Mahihirapan ito makalayo sa kanya sa mga saradong lugar. Pinaulanan niya ng suntok si Pedro. Ganito na lang daw ba ang kayang gawin ni Sun Go? Tanong ni Nathaniel. Mukhang nawala na daw siya ng fighting spirit. Akala daw ni Nathaniel ay magiging masaya siyang kalaban. Pero pare-pareho lang sila ng ibang nakalaban niya. Pinaulanan ng suntok at sipa si Pedro, nagka-UP ang elevator sa atake na ginagawa ni Nathaniel. Bumagsak ang elevator sa pinakamababang palapag, ang basement. Nag-aalala na si Yuna kay Sun Go. Kailangan niya makababa. Maraming gusto malaman si Nathaniel sa araw na ito. Una, dapat ay makakaharap niya si Pedro ngayon pero bakit hindi ito dumating at sa halip ay si Kim Sun Go ang nagpakita? Ano daw ba ang relasyon niya kay Pedro? Tanong ni Nathaniel. Hindi sumasagot si Kim Sun Go sa kanya. Nagtaka si Nathaniel dahil di na sumasagot si Sun Go sa kanya. Huwag daw nitong sabihin na patay na siya. Ganito daw parati ang nangyayari kapag kinakalaban siya. Dahil siniseryoso niya parati kapag lumalaban. Pero sa tuwing iniisip ito ni Nathaniel ay lalong mas nagagalit siya. Dahil sa lahat na nangyari ay walang anumang sugat ang mukha ni Sun Go. Sa isip ni Nathaniel ay nilagyan niya ng sobrang lakas ang kanyang bawat atake. Pero, nasalag at nailigin lang ito lahat ni Sun Go. Napangiti lang si Pedro at tumayo na. Ipagpaumanhin daw nito ang hindi magandang asal niya. Nakatulog daw siya dahil boring kalaban si Nathaniel. Hindi maipinta ang mukha ni Nathaniel dahil sa sinabi ni Pedro. Tinanong ni Pedro si Nathaniel kung seryoso na daw ba ang ginawa niya kanina, dahil ngayon ay magiging seryoso na din siya. Umatake ng mabilis si Nathaniel. Sa isip ni Pedro ay totohanan na simula ngayon. Nagsagupaan ang suntok ng dalawa. Nakikita sa isang CCTV camera ang labanan ng dalawang disciple. Nanunood dito si Eugene, ang aso, at ang isang tauhan niya. Napapa-atras si Sun Go. Hindi daw ba nag-aalala si Eugene? Tanong ng tauhan niya. Nag-aalala? Hindi daw siya nag-aalala. May nalaman siyang kwento tungkol kay Pedro. Higit 50 taon na ang nakalipas. Sa isang gubat, merong mga bata na sinasanay. Tinatanong sila ng kanilang instructor kung ano ang pananggagalingan ng tunay na lakas. Iba-iba ang sagot ng mga bata.
May nagsasabing sandata, skills, malakas na katawan, at kalmadong pag-iisip. Makikita ang batang si Pedro na tahimik lamang. Nakikinig at nag-oobserba. Sinabi ng instructor na tama lahat ng sagot nila. Kaya ngayon ay subukan nilang basagin ang bato sa harap nila. Nalito ang mga bata, imposible daw ito, pero sinabi ng instructor na nalampasan na nila ang Hell Week, kaya dapat magawa na nila ito. Nagrereklamo ang ibang mga bata. Imposible daw talaga ito at paano nila ito mababasag. Si Pedro naman ay umalis ng tahimik. Tinanong siya ng kasama niya kung saan siya pupunta pero di ito sumagot. Nilagyan ni Pedro ng straps ang kanyang mga kamay pero kinutya lang siya ng mga kasama niya dahil hindi nga daw nila magawa, siya pa kaya. Sinubukan ni Pedro na basagin ang bato. Pero sobrang malaki at matigas ito para sa kanya. Kahit ang mga kasama niya ay sumuko na, si Pedro ay patuloy pa rin sa pagbasag sa bato. Ginawa niya ito araw-gabi sa loob ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan ay hindi nagpakita si Pedro sa training. Sinabi ng mga kasama niya na habang sila ay naghihirap sa training, si Pedro naman daw ay hindi nagpakita at baka nagpapasarap lang. Nadatnan nila ang bato sa training ground na hindi pa rin nabasag. Sinabi ng isang kasamahan niya na iinis siya kay Pedro dahil pinapaboran daw ito ng mga instructor, pero ngayon hindi nga niya mabasag ang bato. Habang tumutingin sa paligid ay nagulat ang babaeng kasama nila. Tinawag niya ang mga kasama niya. Nagulat ang mga bata at nagtanungan sila. Imposible daw ang nakikita nila. Sobrang daming bato ang nabasag. Si Pedro daw ba ang gumawa ng lahat na ito? Habang nagsasagupaan siyang dalawa ay napagtanto ni Nathaniel ang isang bagay. Tinanong ni Nathaniel si Kim Sun-go kung alam daw ba nito kung gaano kalakas ang kayang mailabas ng isang tao. Si Strongman na kilala sa pinakamalakas na tao ay may lakas na kayang bumuhat ng 524 na kilo at kahit ganoon ay wala daw itong binatbat kay Nathaniel. Pero si Sun-go, ano daw ito, tao pa daw ba si Kim Sun-go? Ito daw ba ang lakas ng isang tao na biniyayaan? Tinanong naman ni Kim Sun-go si Nathaniel kung nasagasaan na daw ba ito ng sasakyan? Nalilito si Nathaniel sa sinabi ni Pedro at tinanong kung ano ang pinagsasabi nito. Sinagot siya ni Pedro, simple lang, dahil mas masakit pa daw sa rumaragasang sasakyan ang kanyang atake. Inatake ni Pedro si Nathaniel gamit ang knife hand strike at tinamaan si Nathaniel sa leeg. Tumilapon siya ng malayo, mabilis na sinundan ito ni Pedro. Sunod-sunod na mga atake. Hindi maintindihan ni Nathaniel kung ano ang tumama sa kanya. Simpleng knife hand strike lang ang pinapakawala ni Pedro. Tumama si Nathaniel sa isang capsule. Na-excite sa panunood sila Eugene at ang kasama niya. Sinabi ng tauhan ni Eugene na mahirap na makasurvive sa ganoong atake at isa pa ay tumama ito sa capsule. Pero nagulat sila, kahit si Pedro ay di maintindihan si Nathaniel. Nakabangon pa ito na parang walang nangyari. Nagsalita ito, baka daw nagtataka si Sun-go kung bakit buhay pa siya at puro sugat-sugat ang kamay ni Sun-go sa pag-atake sa kanya. Naaalala daw ba ni Sun-go ang sinabi niya noon na siya, si Nathaniel, ang nagdedesisyon ng ebolusyon. At si Pedro daw ang unang tao na makakakita nito. Hinubad ni Nathaniel ang kanyang damit at lumantad kay Pedro ang kakaibang katawan ni Nathaniel. Hindi makapaniwala si Pedro, ano daw ba ang ginawa ni Nathaniel sa kanyang katawan? Bakit daw nagulat si Sun-go? Tanong ni Nathaniel. Ito daw ang kanyang evolution. Magiging isang titan ba si Nathaniel? Matinding bakbakan ito kaya abangan natin sa susunod na kabanata. Maraming salamat mga ka-recap sa panunood at sana ay nagustuhan ninyo. Please like our videos and subscribe to our channel. See you po mga ka-recap.